Ito na po yung mais natin na Decalbate 282. Nasa 37 days na po siya. Hindi na siguro pwedeng ipaabot to ng 40 days para sa last spray. Dapat may sprayhan na po siya. Dahil malulunod na po dito yung mag-spray kapag masyadong mataas. Ayan po siya, oh. Ayan yung kanyang itsura. Yung mga tinira ng uod, nakaka-recover na rin. Mabilis itong lumalaki ngayon. 2 times nang umulan dito. At kagaya ng nasabi ko, 6 times natin itong nalagyan na ng foliar, na-sprayan ng foliar. Kaya ganito kalalaki, ganito katataas na yung ating mais. Dahil ayun, nabigyan natin siya ng tamang pangangailangan at pagkain. Hopefully medyo matsambahan natin yung presyo at hindi ito matumba. Pero nilagyan na natin to ng chelated calcium 2 times para medyo mas matibay. Kasi tuwing uulan ngayon, napakalalakas yung hangin. Kaya dapat may protection din siya. Mayroon din siyang kinakain para para tumibay, kumunat yung kanyang stocks. Ayan, halos naipakita ko na sa inyo yung kabuuan nito. Yun yung mga marakamote na inisprayan natin ng glyphosate, silhouette at sulfate. Naantala yung kanilang paglaki dahil natamaan yung kanilang talbos. Ayan, hindi na umakyat. Pero kanyan, magkakaroon ng talbos ulit. Kaya lang medyo nakaarangkada na yung ating mais. Pag siya ay lalaki, siguro may mga na ito, may mga bunga na at bulaklak. Ito yung mababang parte na sigurado mabababad sa tubig kapag malalakas na yung ulan. Ayan po. So dati, ito na po yung ating mais na 34 days na po siya. Ayan. Awa ng Diyos, napakalalaki ng ating mais at medyo makapal din. Hindi ko lang sigurado kung anong magiging presyong aabutin nito. Basta mabenta, okay na sa akin. Magkaroon lang ng konting kita, hindi kagaya ng dati. Okay na. Hindi ko na sasabihin na 10 tons to. Talagang konti lang yung ating labas puhunan at mayroong dagdag kaunti. Ito, ganyan, tingnan niyo yung kanyang yung kanyang tubo, yung kanyang itsura sa ngayon. Ang kapal. Ayan. Pero may mga parte din itong medyo madalang. Dahil hindi tayo nagpatubig kaagad, kaya ganon yung nangyari. Ayan. So, tingnan niyo po yung ating mga video para masundan po ninyo. At kung gusto niyo magaya yung ating mais, gamitin nyo po yung ating mga foliar na ginagamit para maging ganito pong yung mais. So mantakin niyo, ganito kakapal na yung iba hindi makapagpalaki ng ganito. Siyempre kapag abono lang, iba kasi pag abono lang. Pag foliar kasi taas at baba tinitira mo, kaya doble yung kanyang epekto. Ito, ikalimang beses ko na ito nisprayan ng foliar, kaya ganito po siya kalalaki, ganito siya kabulas. So try po ninyo, baka kayo din magkaroon ng ganitong klaseng halaman. Para hirap naman yung magtatanim ka tapos malulugi ka or parang ad-even lang yung labas gastos. Sayang, dapat kikita ka kagaya nito. Hindi lahat ng parte ng ating maisan ay maganda. Mayroon din parteng talagang tinira ng uod kagaya nito. Medyo madalang yung kanyang mga tubo. Pero at least okay na din. Kasi majority sa ating maisan talagang matataas at makapal. Ito yung parte, siguro about ito. Sabihin na natin mga nasa 500 square meters itong medyo naapektuhan ng uod sa tapos madalang yung kanyang mga tumubo. At ito na po yung ating mais. Yan.
halos kuwan na siya. Hanggang halos siguro 2 araw na lang hanggang dibdib na to. Ang bilis lumaki. At ang ginawa natin dito para naman medyo hindi masayang yung ating napakalaking investment dito, ginastos dito. Minsan lang tayo dito nagpatubig. At okay naman yung kanyang itsura. Tingnan nyo, napakakapal pa rin at napakatataas. Halos kasing laki nito yung una kong mais siguro. At ang ginawa natin dito, halos dinoble-doble lang natin. Imbis na 3 times lang tayong mag-spray, ginawa nating 5 to 6 times yung pag-spray natin dito. Kasi talagang kailangan gwardiyahan yung uod. Tapos dahil iba yung climate ngayon, iba yung parang timing ng ating pagtatanim dahil mainit. Ayan, para lumaki, para maganda pa rin yung kanyang pamumunga, dinoble-doble natin yung spray. Ito, siguro in about 2 weeks or a week or 10 days siguro, nasa 34 days na to. Ayan, 2 days pa siguro hanggang dibdib na itong laki nito. Kaya tinira na natin siya ng yung ating heavyweight tandem. Katatapos lang po nating mag-spray ng heavyweight tandem at yung power grower pinaghalo natin. Dinagyan din natin ito ng chelated calcium kasi ang lalakas na ng mga hangin dito. Nakakatakot, baka matumba or mabali. Sayang naman. Ang lalaki pa naman ng kanyang stock. So, ayan. So, yung mga damo nasa silong na, inaiwan na po yung mga damo. Mahirap sumugal sa pagtatanim ng mais. Lalo na't kung takot ka na, tapos hindi mo pa alam ang iyong ginagawa, kaya kokonti lang po yung umaan ng marami. Marami na tayong mga naging kliyente na pinuntahan, tinuruan din, pero marami sa kanila ang takot. Pero may mga ilan na talagang malakas ang loob. Sila yung mga nagtatagumpay, yung mga hindi umuurong, yung mga hindi natatakot sa gastos, yung mga lumalaban pa rin kahit na nalugi na. Sila po yung nagtatagumpay. Pero yung ang pakay lang para umani ng malaki. Yung kuminsan nakakatsamba, pero kadalasan failure yung mga ganon. Sa atin kasi hindi tayo naghangad kaagad na malaki yung ani. Basta trinay lang natin. Kasi nagkaroon na ako ng hindi magandang experience sa sili dati, na naghangad ako ng malaking kita. Ayun, na failure ako. Pero nung ako'y nagmamais, sabi ko, try lang. Hanggang ito, nakuha ko yung technique, nakuha ko yung kung paano palaki ng ani. Kaya ito, kahit tagulan, kahit December or kahit ngayong tag-init, okay pa rin yung ating ani. Dahil kaagapay natin at ginagamit natin yung mga magagandang foliar fertilizer na sinasabi natin sa inyo. Ito na po yung ating mais na hanggang baywang na. 31 days na po siya. Ito yung kinakantsawan ako dahil maraming damo. Nag-spray po tayo dito pero may mga namatay din. Marami ding namatay. Trinay lang natin. Dodoblehin natin kasi nakita ko na tinatablan pala ng pamatay damo. Kaya kagaya nito, itong marakamote. Pumuti po yung kanyang dahon. So, medyo nasaktan yan, medyo maantala yung kanyang paglaki pag ganyan. Kaya, trinay ko lang kung pwede pa silang i-control at nakita ko na kaya din pala. So, itutuloy natin yung pag-spray dito bukas. Ayan o, napaka-kapal ng damo at dahon ng ating mais. Medyo nakikita pa natin yung mga nagkainan ng uod dahil papalaki pa lang po sila. Ito, halos hanggang baywang na natin sila. Ayan.
So sa 30 days nilagyan natin yung power grower. Kaya makita nyo, talagang pinapersa siyang lumaki. Dahil kahit sinasabi nilang yung damo, yung kakakain ng abono, hindi po totoo yun. May kakainin man yung damo, pero mas maraming kakainin siyempre yung mais. So kagaya ng nakikita nyo ngayon, napakalalaki na po ng ating mais. At kapag na ito, siguro hanggang dibdib yung nito. Sa 40 days, lalagyan na natin yung heavyweight tandem. Isa pang power grower para mapersa po siyang lumaki. Ayan, no. So, ganyan po na kahit mainit, malalaki pa rin yung mais kung nilalagyan natin ng foliar. Kaya kahit madamo, wag kayong mag-alala pag gumagamit kayo ng magagandang foliar kagaya ng ginagamit natin. Inuna po nating nilagyan ito ng tricky at saka kaya po siya, nakarangkada po siya. At sinunod natin yung power grower. Iuhuli natin yung heavyweight tandem. Hindi na nga natin nilagyan ito ng bibitol Pag lalagyan pa natin ito ng bibitol, mas malalaki na naman. Pero hahaluan natin ng chelated calcium. Yung chelated calcium pala, yun yung formulation natin. Tayo po ang gumawa nun na nilalagay natin, i-spray natin dito sa mais para maging matibay siya sa malakas na hangin. At maging makunat siya, hindi kaagad napuputol. Subaybayan niyo po yung ating mga video para at least mayroon kayong matutunan, mayroon kayong makuha. Huwag niyo nang tignan yung mga negative na sinasabi sa atin. Sinasabi natin yung mga ginagawa natin, kung paano tayo umaani ng malaki. Ito yung ating maisan na pinupunan ng mga nanonood na maraming damo. Totoo naman, ang daming damo. Dahil una, napakaaga nating nag-apply or nag-spray ng pamatay damo dito. Dahil nung marami nang lumalabas, nag-spray tayo kaagad. Pero dahil umuulan, ayan, madaming tumubo ng damo. At marami pa rin uod, hindi pa rin na-control ng linagay natin na wild kid. Pero ulitin po natin, dahil ito lumalaki na, kailangan medyo makontrol na yung uod nito. Pag-aalawin na natin dyan yung wild kid at saka yung Prebaton para medyo mas matapang ng kaunti. Ayan, napakabilis po niyang lumaki. Kaiba po ito, meron akong kasamang nagtanim din ng mais, pero hindi ganito kalaki, kalapad yung mga dahon ng kanilang mais, pero nagsabay po kami. Ito kasi kagaya ng sinabi ko sa inyo, in-applyan ko po ito ng tricky fertilizer at saka yung ANAA 400%. Ngayon kahapon nung nag-spray ako dito, nilagyan ko na to ng power grower. So kahit medyo madamo, may plano akong doblehin ito ng pamatay damo, habang medyo hindi pa masyadong marami at malalaki yung kanyang dahon. Siguro bukas maaga natin itong lalagyan para medyo mabawasan yung mga damo nito, dahil ang kapal talaga ng kanyang damo. At naniniwala ko na yan ay isa sa mga kumakain ng mga nilagay nating fertilizer. Pero dahil sa mga nutrients na naidagdag sa ating maisan na nilagay natin, lalaki po yan at gaganda. At alam nyo, kung napapansin ninyo, kadalasan yung ating style, yung ating guide ay hindi akma sa mga guide ng karamihan, lalo na yung kung ibabase nyo sa libro, dahil kinokontra po natin yon. Dahil nakita natin na lahat nagbabago, so binabago natin yung ating mga procedure, binabago natin yung ating mga ginagawang style, pero nakita natin na okay naman. Kaya nga makita nyo sa mundo ngayon kung sino yung hindi sumusunod sa mga patakaran or guide, no? Kagaya ng ngayon ang mayroon tayong bagong hindi lang bago, kundi siya ang pinakaunang trillionaire sa mundo. Wala siyang sinusunod sa mga librong-librong yan. Gumawa siya ng sarili niyang guide, gumawa siya ng sarili niyang landas.
Yon ang nangyari sa kanya. Naging ano din siya, naging talagang almost mabankrupt din siya, pero hindi siya natakot. Ganon din yung ating ginagawa. Sinusundan ko yung kanyang mga, may mga libro sila eh. May mga ginawa silang mga dati nung una. Tinitignan ko parang hindi magwo-work, pero unti-unti pag hindi ka pala sumuko, pag hindi ka pala nawalan ng pag-asa, tutuloy mo lang kahit pabagsak na. Siya halos bumagsak na, tinatawanan, pero ngayon siya yung pinakasikat ngayon. So kayo din, huwag kayong masyadong madismaya, huwag kayong masyadong makinig sa mga kung pinupunan kayo, kung alimbawa may mga kumukontra sa inyo, huwag niyong pakinggan. Ituloy niyo lang yung plano ninyo. Sa una parang hindi tugma or hindi dapat ang inyong ginagawa. Pero kung kayo'y mapilit at kayo'y consistent sa inyong ginagawa, pasasaan at aayunan kayo ng panahon. At tayo i-bless ng ating Panginoon. Basta tama po at mabuti po yung ating ginagawa. Tayo gagabayan ng Panginoon at magiging good po yung ating mga mga outcome po ng ating ginagawa. Patuloy po kayo manood, mag-follow po kayo para ma-update po kayo sa ating mga video, hindi lang sa video kundi sa kaalaman na ating ibinabahagi. Ito po yung ating mais, oh. May mga inuod din, marami pang rin inuod, pero maganda na po siya. Ayan. Katatapos lang po nating nagabono. Ika 24 days na tong ating mais. At ito, lumalaki na yung kanyang puno. Lumalapad na rin yung kanyang itong kanyang stalks, no? Dati napaka payat po niyan, ngayon lumalapad na po siya. Yan po yung ating abono. Hindi umulan ngayong hapon dito sa parting ito, pero hopefully uulan bukas. Pero okay lang dahil basa pa naman yung lupa, tunaw na yung abonong nilagay natin. At nandyan pa rin yung mga uod, pero hindi na nila kaya dahil marami ng dahon na lumalabas yung ating mais. Pero hindi natin sila pababayaan. Patitikimin ulit natin sila ng wild kid. Pwede pang sprayan ng wild kid kapag ganito kalalaki. Tapos sasamahan natin siya ng power grower. Eksakto dahil aabono lang po siya. So, ito po yung mga ginagawa natin. Marami ng mga damo. Natural ito dahil tag-ulan. Talagang dumadami ang damo. Tapos, halos nakikipagsabayan sila sa ating mais. Pero okay lang. Naabonoan na yung ating mais. Aarangkada na yan. Masisilungan na yan paglaki. Isa sa mga teknik para hindi masyadong ubusin ng uod yung inyong mais, dapat mabilis siyang lumaki. Tingnan mo yung ating mais, oh. Ayan, oh. Hindi nila kaya. Oh, may mga uod yan pero hindi nila kaya. Ang bilis niyang lumaki kasi ngayon. Lalo malalagyan na naman yan abono at titirahin natin ng power grower, mabilis po siyang lalaki. Kaya yan po yung mga advantage ng foliar na mga ginagamit natin at inaalok natin sa inyo kung gusto ninyo. Pero kung hindi nyo gustong magaya yung ating mais, okay lang po. At pinapakita po natin yung mga technique na talagang hindi pa ginagamit ng mga magagaling na or hindi pa ginagamit ng mga farmer. Kaya ang mga gumagamit pa lamang ng mga ginagamit natin ay yung mga talagang magagaling na farmer. Kaya gayahin po ninyo, baka malay nyo kayo na rin yung susunod na ani ng 10 tons. Ayaw nyo ba yun? 23 days na po itong ating mais. Decal by 282. Mag-aabono na po tayo bukas. At yung mga natatakot na gumamit ng urea dahil hindi matatabunan o ma-expose, ito po yung patunay na kahit ma-expose ang urea, kahit hindi mapatubigan kagad, ito 8 days bago na patubigan. Akala ko hindi epekto yung urea, pero 23 days na po itong ating mais at napaka itim po niya ngayon. Bukas ilalagay na natin yung last na abono po nito. So yung mga sinasabi natin na
tignan po ninyo, i-analyze po ninyo, baka pwede nyong gamitin, baka pwede nyong pakinabangan. Ito po yung yung outcome ng pag-aabono natin ng maaga. Daw sabi ko nga, yung mais natin ngayon hindi kasing kapal nung una, pero yung tindig at ganda parehas lang po sila. Nalagyan na po natin ito ng ana at saka yung 3K fertilizer, kaya ganito po yung kanyang itsura. Yung kasing 3K fertilizer, nagko-convert siya ng amino acid na so makita natin na nagko-convert siya ng nitrogen, kaya maganda po yung 3K fertilizer na ilagay sa ating mga halaman, sa mais, sa palay, sa gulay, sa mga fruit trees. Napakaganda po yung 3K fertilizer. Subukan nyo po, baka sakaling ma-benefit din po kayo ng mga ng mga ginagamit natin.